Sa pagpapatuloy, matapos matagumpay na magkaisa sa gumagalaw na nilalang, lumitaw ang mga lilang tato sa buong katawan ni Wang Zhang, at mas lalo pa siyang lumaki. Tumayo siya sa harap ni Minghi, tumawa, at tinanong si Minghi kung bakit nananatili pa rin ang determinasyon nito na lumaban. Ibinuka ni Wang Zhang ang kanyang mga braso at sa malakas na tinig, ipinagyabang niya kay Minghi na ang kasalukuyang siya ay ang perpektong bersyon ng kanyang sarili, ang invincible version. Nararamdaman ni Zhou Tao na may mali, kaya tinanong niya si Wang Zhang kung paano nakatakas ang gumagalaw na nilalang. Bago pa makasagot si Wang Zhang, biglang sumirit ang berdeng likido mula sa kanyang bibig at dibdib. Napaluhod siya, nagsimulang lumabas ang usok mula sa kanyang katawan, at hindi niya mapigilan ang panginginig. Litong-lito siya sa nangyayari sa kanyang katawan. Ilang sandali pa, unti-unting pamayat si Wang Zhang at nawalan siya ng kakayahang panatilihin ang anyo ng kanyang warhammer. Hindi napigil ang tawagin ni Zhou Tao si Wang Zhang na tanga dahil hindi nito sinigurado ang gumagalaw na nilalang bago tanggapin ito. Sa labas ng Ancestral Hall, habang hawak ang lalagyan ng gumagalaw na nilalang, sinabi ni Professor Tang kay Minghi na iyon lamang ang magagawa niya para sa kanya. Nagsimulang pawisan si Wang Zhang nang magsimulang lumabas ang lilang usok mula sa kanyang dibdib. Balisa niyang tinanong si Professor Tang kung ano ang ginawa nito sa kanyang katawan at sa gumagalaw na nilalang. Sinabi ni Professor Tang na wala naman siyang masyadong ginawa, idinagdag lamang niya ang isang alpha decaying crystal. Hindi sumagot si Wang Zhang. Tahimik siyang may ginawa sa butas ng kanyang dibdib. Ilang sandali pa, matagumpay niyang inalis ang gumagalaw na nilalang mula sa kanyang dibdib. Minura niya ito at itinapon sa lupa. Inapakan ni Wang Zhang ang gumagalaw na nilalang habang sinasabi dito na mamatay ito ng mag-isa, kung magpapasabog lang ito ng kanyang sarili, huwag silang idamay. Habang iniunat ni Minghi ang kanyang kanang braso, sinabi niya na ilang segundo lang ang nakaraan, mahal na mahal ni Wang Zhang ang gumagalaw na nilalang at tinawag pa itong kanyang anak. Pero ngayon, pinapatay niya ito ng walang awa. Sinabi ni Minghi na hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon ng lakas ng loob si Wang Zhang na tawagin ang sarili niya bilang isang nilalang na may mas mataas na talino. Habang tumatalon sa mga debris papunta kay Wang Zhang, sinabi ni Minghi na ang nakikita lamang niya kay Wang Zhang ay pagiging makasarili, malupit, at masama. Kaya sila ang nararapat maglaho. Nang makalapit, sinuntok ni Minghi ang dibdib ni Wang Zhang pero walang epekto. Sinabi ni Wang Zhang kay Minghi na maaaring gumamit ito ng maduming taktika, pero ang lakas nito ay malayo sa sapat para makapinsala. Sinubukan ni Wang Zhang na yakapin si Minghi, pero mabilis na nakalipat sa likod niya si Minghi. Sinuntok ni Minghi ang likod ni Wang Zhang pero wala pa ring epekto. Nang humarap si Wang Zhang, malayo na si Minghi, pero mabilis niya itong inabutan. Nabigla si Minghi kaya wala siyang nagawa kundi gamitin ang kanyang mga braso bilang panangga sa suntok ni Wang Zhang. Nagpumilit si Minghi na manatili sa kanyang balanse habang napaatras dahil sa napakalakas na suntok ni Wang Zhang. Ngumiti si Wang Zhang at sinabing ang mga atake ni Minghi ay parang kilati lamang sa kanya. Biglang 3 bala ang tumama sa likod ni Wang Zhang at sa likod ng kanyang ulo, pero kahit ang mga bala ni Lu Feng ay hindi nakapagdulot ng malubhang pinsala. Napamura si Wang Zhang at lumingon patungo sa kinaroroonan ni Lu Feng. Nainis siya sa ginawa ni Lu Feng, pero agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Ngumiti si Wang Zhang habang nakatitig sa direksyon ni Lu Feng. Lubhang nabahala si Lu Feng habang iniisip kung paano niya nagawang tumama ng malinis pero kulang ang lakas ng kanyang mga bala. Sobrang nakatuon ang atensyon niya sa nangyayari sa panig ni Minghi na hindi niya napansin si Zhou Tao na nasa itaas na niya. Nang maramdaman niyang may nasa likod niya, mabilis siyang umalis, pero huli na ang kanyang reaksyon, naputol na ang kanyang kanang braso dahil sa kutsilyo ni Zhou Tao. Pinuri ni Zhou Tao si Lu Feng dahil nagawa nitong umiwas sa isang nakamamatay na pinsala. Sa isipan ni Lu Feng, hindi niya mapigil ang murahin ang kanyang sarili sa pagiging pabaya, matapos mapagtantong malamang si Zhou Tao ay isang Lord rank monster. Mabilis na tumakbo si Lu Feng papunta sa kagubatan. Habang unti-unting nagbabago ang anyo ng kaliwang kamay. Tinanong siya ni Zhou Tao kung bakit pa siya tumatakas gayong malinaw naman na huli na para sa kanya. Ang kamay ni Zhou Tao ay naging 3 tentacle na ginamit niya upang balutin si Lu Feng at pigilan itong tumakbo. Itinaas ni Zhou Tao si Lu Feng habang sinasabing ang maliit na tupa tulad niya ay masarap kainin.
Kakagati na sana ni Zhou Tao si Lu Feng nang biglang dumating si Jiang Wenwen. Nasa ere pa siya nang utusan niyang bitawan si Lu Feng. Pagkalapag niya sa lupa, agad niyang pinalawak ang apoy sa paligid ng kanyang katawan, na naging sanhi ng pagkasunog ng lahat ng nasa paligid. Ilang sandali pa, nailigtas na ni Tang Ning si Lu Feng. Habang tinatakpan ni Tang Ning ng yelo ang sugat ni Lu Feng, sinabi nito na si Zhou Tao ay isang Lord rank monster. Sa kanilang grupo, si Tang Ning lamang ang isang Heaven Flare rank, kaya natatakot si Lu Feng na wala nang iba pang makakaharap kay Zhou Tao. Sinabihan ni Tang Ning si Jiang Wenwen na manatiling malayo kay Zhou Tao, pero sa halip na sumunod, sinabi lang ni Jiang Wenwen na takot si Zhou Tao sa apoy, kaya natural siyang kaaway nito. Napabulala si Tang Ning nang may bigla siyang makita. Nang maglaho ang usok, nakita nilang walang pakialam na inaayos ni Zhou Tao ang kanyang buhok. Sinabi ni Zhou Tao na natutuwa siya na lahat sila ay naroon, dahil makakaiwas na siya sa pagpapadala ng kanyang mga anak upang hanapin sila. Napansin ni Zhou Tao si Jiang Wenwen at sinabing mukhang malambot ang laman nito at tiyak na masarap kainin. Tumitig si Jiang Wenwen kay Tang Ning at sinabihan itong dalhin si Lu Feng palayo, habang sinasabing siya na ang bahala kay Zhou Tao. Nagpalabas si Jiang Wenwen ng 3 fireball at pinakawalan nito patungo kay Zhou Tao. Nagmukhang walang pakialam si Zhou Tao sa mga fireball habang naglalakad patungo kay Jiang Wenwen, at walang kahirap-hirap na binablock ang mga fireball gamit ang kanyang mga tentacle. Nang makalapit si Zhou Tao kay Jiang Wenwen, mabilis na tumalon si Jiang Wenwen palayo. Pero habang nasa ere siya, nagawang tamaan siya ni Zhou Tao. Kahit tinamaan, nagawa pa rin ni Jiang Wenwen na maibalik ang kanyang balanse gamit ang apoy. Tinawag niyang halimaw si Zhou Tao. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang mag-ipon ng apoy sa kanyang mga palad. Sinabi niya kay Zhou Tao na mamatay na ito. Pinakawalan niya ang kanyang skill na Flame Blast direkta sa dibdib ni Zhou Tao. Sa kabila ng diretsyong tama ng atake ni Jiang Wenwen, tila hindi nito nasaktan si Zhou Tao. Sa halip, itinaas ni Zhou Tao ang kanyang mga tentacle at pinaikot ang mga ito, na bumuo ng isang buhawi. Sa loob ng buhawi, nagsimulang mag-ipon ang itim na likido. Napabulala si Jiang Wenwen nang makita niyang palaki ng palaki ang buhawi. Gayunpaman, hindi niya itinigil ang kanyang atake, umaasang makakagawa rin ng pinsala. Pero iyon ang naging kanyang nakamamatay na pagkakamali. Pinagsabuyan siya ni Zhou Tao ng itim na likidong nagmula sa buhawi. Hindi na nagawa ni Jiang Wenwen na umiwas kaya nasapawan siya ng itim na likido. Basang-basa, nahirapan siyang tumayo. Sinabi ni Zhou Tao na pagkatapos siyang mamarinate, tiyak na mas lalo siyang magiging masarap kainin. Dinilaan ni Zhou Tao ang kanyang tentacle habang sinasabing nagugutom na siya. Plano niyang putulin ang mga braso at binti ni Jiang Wenwen at ibabad ang mga ito sa isang malaking tangke. Bigla na lang lumitaw si Tang Ning sa harap ni Zhou Tao. Tinanong ni Zhou Tao si Tang Ning kung siya ba ang tumatakbo sa buong bayan at pumapatay ng marami sa kanyang mga anak, parang pas ang humahabol sa mga daga. Sinabi ni Tang Ning kay Zhou Tao na tinatanggal lang niya ang mga basura. Tinitigal ni Zhou Tao ang katawan ni Tang Ning, saka sinabi na natutuwa siyang makita ang perpektong hubog nito. Nalito si Tang Ning at tinanong si Zhou Tao kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Zhou Tao na tinutukoy niya ang katawan ni Tang Ning. Dagdag pa niyang sinabi na pagod na siyang manatili sa katawan ni Zhou Tao. Hindi napigil ang ipakita ni Tang Ning ang kanyang pagkasuklam kay Zhou Tao. Tumawa si Zhou Tao at sinabing nakakapagtaka, dahil kahit iyon ang unang beses niyang maging tao, nagagawa na niyang tukuyin ang kagandahan at kapangitan ng mga katawan ng tao. Dagdag pa niya, mas lalo nitong pinapalakas ang kanyang gana. Sinabi ni Zhou Tao kay Tang Ning na huwag itong mag-alala, dahil nangako siyang kakainin niya ang mga kaibigan nito ng may kagandahan matapos niyang makuha ang katawan ni Tang Ning. Habang inaatake ni Zhou Tao si Tang Ning gamit ang kanyang mga tentacle, sinabi niyang mas malakas ang ugnayan, mas masarap ang lasa. Nag-backflip si Tang Ning palayo upang iwasan si Zhou Tao at mapanatili ang distansya. Pagkatapos, agad niyang hinawakan ang lupa at ginamit ang kanyang kakayahang Frost Crystal. Mula sa kinaroroonan ni Tang Ning, nagsimulang gumapang ang yelo patungo kay Zhou Tao. Halos hindi naiwasan ni Zhou Tao ang mga spike ng yelo na umusbong mula sa lupa, na uwi siyang nakulong sa pagitan ng mga ito.
Nagulat si Zhou Tao nang mapansin niyang nagsisimulang magyelo ang kanyang kaliwang pisngi, dahilan para seryosohin niya si Tang Ning. Habang nakatrap si Zhou Tao, mabilis na ginamit ni Tang Ning ang kanyang spirit art na Ice Spear. Halos agad, nagsimulang mabuo ang mga sibat na yelo at lumutang sa paligid ni Tang Ning. Nang mabuo na ang lahat ng sibat, agad niyang pinakawala ng mga ito patungo kay Zhou Tao na hindi pa rin makakilos. Hindi napigil ang mapaungol si Zhou Tao sa sakit ng tumagos ang mga sibat ng yelo sa kanyang katawan. Ilang saglit lang, natuhag na ng lahat ng sibat ang katawan ni Zhou Tao. Tumigil sa paggalaw si Zhou Tao, nakayuko at ang kanyang buhok ay nakalugay. Tinanong ni Jiang Wenwen si Tang Ning kung naging epektibo ba ang kanyang atake habang gumagawa pa ng panibagong mga sibat. Sinabi ni Tang Ning na ang pagpatay kay Zhou Tao ay hindi dapat ganoon kadali. Bigla, tinaas ni Zhou Tao ang kanyang ulo, nagniningning ang kanyang mga mata habang bumabalot ang madilim na aura sa kanyang katawan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagsimulang matuno ang mga spike at sibat ng yelo ni Tang Ning. Ilang sandali lang, parang sumabog ang enerhiya ni Zhou Tao, na naging sanhi ng pagtakip ng alikabok sa paligid. Tumutok sina Tang Ning at Jiang Wenwen sa pagprotekta sa kanilang mga sarili mula sa alikabok at mga piraso ng yelo na tumilapon. Nang unti-unting hamupa ang alikabok, nakita nilang naroon na ang maraming pangalawang henerasyong parasito sa lugar. Tinawag ni Zhou Tao ang lahat ng mga pangalawang henerasyong parasito na nasa paligid. Sa likod ng alikabok, sinabi ni Zhou Tao na inaamin niyang malakas si Tang Ning. Nang tuluyang lumino ang paligid, nakita nilang nagbago ng anyo si Zhou Tao. Ang kanyang itaas na katawan ay nanatiling parang tao, pero ang kanyang ibabang katawan ay naging parang pitcher plant na may mga ngipin sa bunganga nito. Hinamon ni Zhou Tao si Tang Ning at sinabing pananatilihin niya ang anyo nito habang tinutunaw ang lahat ng iba pa. Masaya ang tingin ni Zhou Tao sa kanyang mga tentacle na lumalabas mula sa bunganga ng kanyang ibabang katawan. Ikinikonekta niya ang mga tentacle na iyon sa mga leeg ng mga pangalawang henerasyong parasito sa paligid. Matapos niyang bigyan ng lakas ang mga ito, ang mga parasitized na may anyong tao pa ay tuluyang na naging tunay na mga halimaw. Nananatili si Zhou Tao sa likod ng mga pangalawang henerasyong parasito. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, tumawa, at iniutos sa mga ito na dalhin sa kanya si Tang Ning. Samantala, patuloy pa ring naglalaban sina Ming He at Wang Zhang malapit sa Ancestral Hall. Mabilis na sumugod si Ming He at sumuntok kay Wang Zhang. Agad namang naitaas ni Wang Zhang ang kanyang mga braso upang saluhin ang suntok, ngunit tumalsik pa rin ang dugo mula sa kanyang bibig. Kahit hindi gumagamit ng medium si Ming He, nagawa pa rin itong maitulak si Wang Zhang palayo. Nagplano si Ming He ng isa pang atake habang hinahabol si Wang Zhang. Iniangat niya ang kanyang kanang braso at nag-ipon ng kidlat sa kanyang kamao. Ngunit nang ibinagsak niya ang suntok, nakaligtas si Wang Zhang at nakailag. Dumudugo pa rin ang ilong ni Wang Zhang, kaya napamura siya ng mapagtanto niyang gumagana pa rin ang alpha decay sa kanyang katawan. Tumakbo si Wang Zhang palayo, piniling umiwas sa laban at unahin hanapin si Zhou Tao. Nagulat si Ming He sa biglaang pagbabago ng aksyon ni Wang Zhang. Hinabol niya ito habang tinutokso at pinaaalalahanan si Wang Zhang kung gaano ito kayabang ilang saglit lang ang nakalipas. Habang umaakyat sa bundok, sinabi ni Wang Zhang na kung hindi dahil sa alpha decay, hindi man lang magiging karapat-dapat si Ming He na tawagin niyang kalaban. Nang makarating siya sa lugar kung nasaan si Zhou Tao, agad siyang lumuhad at nakiusap kay Zhou Tao na ipahiram ang kanyang lakas. Nagpadala si Zhou Tao ng kanyang tentacle patungo kay Wang Zhang at ikinabot ito sa kanyang leeg. Lumaki muli si Wang Zhang, at ang kanyang Warhammer limbs ay muling nabuo. Nabuo rin ang bone armor sa kanyang dibdib, balikat, mga braso, binti, at ulo. Tumayo si Wang Zhang, itinaas ang kanyang ulo, at habang ang kanyang mga tentacle ay gumagapang palabas ng kanyang bibig, ipinahayag niya ang kasiyahang nakabalik na ang kanyang lakas. Ilang sandali pa, dumating na rin si Ming He sa lugar, habang hawak ang kanyang bagong buo na Warhammer gamit ang kaliwang kamay. Napamura si Wang Zhang nang makita ito at tinakot si Ming He, sinasabing dudurugin niya ito hanggang sa malusaw. Si Wang Zhang ang unang umatake. Inihampas niya ang kanyang Warhammer kay Ming He, ngunit maswerteng mabilis na nakailag si Ming He.
Napakagat-labi si Ming-Hi, dahil nakapaglagay na sana siya ng 49 na marka ng suntok sa katawan ni Wang Zhang, ngunit lalo pa itong lumakas. Naisip ni Ming-Hi na sa puntong iyon, hindi sapat ang kanyang soul art upang mapatay si Wang Zhang. Napagtanto ni Ming-Hi na hindi sapat ang kanyang mga suntok at hiniling niya na sana'y mas bumilis pa ang kanyang atake. Samantala, inutusan ni Zhou Tao si Wang Zhang na itigil ang laban kay Ming-Hi at unahin muna si Tang Ning. Hindi agad sumunod si Wang Zhang at sinabing banta rin si Ming-Hi. Ipinaliwanag ni Zhou Tao kay Wang Zhang na si Tang Ning lamang ang nag-iisang superhuman na nasa Heaven Flare rank, kaya kung mawawala ito, wala nang makakayanan ang iba. Nang maunawaan ang punto ni Zhou Tao, biglang tumalon si Wang Zhang patungo kay Tang Ning, habang nakakabit pa rin ang mga tentacles sa kanyang leeg. Sabay na inatake ni Wang Zhang at ng mga pangalawang henerasyong parasito si Tang Ning. Tumayo sa harapan ni Tang Ning si Jiang Wenwen at sinabi na siya ang magpapabagal kay Wang Zhang at sa mga halimaw. Ginamit ni Jiang Wenwen ang kanyang ultimate soul art na Scorching Tower. Ang mga pinong linya ng apoy ay nabuo bilang isang tore, at ang nakakapasong init nito ay pumihil kay Wang Zhang at sa mga halimaw na makalapit kay Tang Ning, Jiang Wenwen, at Ming-Hi na nasa loob ng tore. Habang pinapanatili ang kanyang ultimate soul art, sinabi ni Jiang Wenwen kay Tang Ning na kung wala silang Red Sovereign Art, lahat sila ay mamamatay. Hindi sumang-ayon si Tang Ning at sinabi kay Jiang Wenwen na kahit ang Red Sovereign Art ay hindi magiging sapat upang mapatay si Zhou Tao. Mabilis na tumakbo si Ming-Hi papunta kay Tang Ning at tinanong kung kaya ba niyang gumamit ng Red Sovereign Art. Sinabi ni Tang Ning na kaya niya, ngunit ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala na si Zhou Tao ay napakatalino at palaging nagiging maingat sa kanya. Natatakot si Tang Ning na kapag naramdaman ni Zhou Tao ang malaking lakas na naiipon sa kanya, isasakripisyo nito ang mga pangalawang henerasyong parasito para protektahan ang kanyang sarili. Tinanong ni Ming-Hi si Tang Ning kung kaya ba niyang patayin si Zhou Tao kung siya ang bahala sa mga pangalawang henerasyong parasito, pati na rin kay Wang Zhang. Sagot ni Tang Ning, hindi pa rin sigurado ang tagumpay kahit ganoon ang mangyari. Nag-aalala siya na kung mananatili si Ming-Hi, mahihirapan itong talunin si Wang Zhang. Ipinakita ni Ming-Hi kay Tang Ning ang isang kristal, sinasabing kaya nitong palakasin ang kanyang lakas upang magamit ang kanyang soul art para patayin si Wang Zhang, ngunit hindi si Zhou Tao. Napagtanto ni Tang Ning na may balak si Ming-Hi, patayin ang tyrant mag-isa at gamitin ang kristal para harapin si Zhou Tao. Sinabi ni Ming-Hi na sa tulong ng kristal, magbubukas siya ng daan para kay Zhou Tao, at doon maaaring gamitin ni Tang Ning ang kanyang Red Sovereign Art para tapusin ito. Patuloy na naniniwala si Tang Ning na hindi iyon gagana, ipinaliwanag niya na masyadong kapansin-pansin ang kanyang kakayahan, na magbibigay kay Zhou Tao ng sapat na oras para mag-retaliate. Iginiit ni Ming-Hi na wala nang mas magandang plano. Habang nag-uusap ang dalawa, si Jiang Wenwen na hirap ng panatilihin ang kanyang ultimate soul art, ay nagmamadaling sinabing magdesisyon na sila agad. Tinanong ni Ming-Hi si Tang Ning kung mas magkakaroon ba siya ng kumpiyansa kung bibigyan pa siya ng karagdagang ice crystal upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Sagot ni Tang Ning, kung ang medium ay nasa Heaven Flare rank, magagawa niya ito. Naiwan silang nagmamadali, dahil nabasag na ang ultimate soul art ni Jiang Wenwen. Agad na sumugod ang mga pangalawang henerasyong parasito at si Wang Zhang patungo kina Ming-Hi, Tang Ning, at Jiang Wenwen. Tumigil sa pagdadalawang isip si Tang Ning, inilagay ang kanang kamay sa kanyang dibdib, at nagsimulang maglabas ng isang kumikinang na asol na liwanag. Ilang saglit pa, hinugot niya ang isang masalimuot na ice sword mula sa kanyang dibdib. Pinakawalan ni Tang Ning ang kanyang ultimate form, ang Wing Supreme of Ice. Lumitaw ang isang pares ng itim na pakpak mula sa kanyang likuran, nabuo ang ice armor sa kanyang mga braso at balikat, at isang korona ang lumutang sa ibabaw ng kanyang ulo. Napakaganda at nakakatakot ang itsura ni Tang Ning. Pinagalaw niya ng bahagya ang kanyang espada, at ang mga pangalawang henerasyong parasito sa ibaba niya ay agad na nagyelo. Ipinagaspas niya ang kanyang mga pakpak at mabilis na lumipad patungo kay Zhou Tao, sinasabing siya ang magbubukas ng daan. Lahat ng madaanan niya ay agad na namatay at nagyelo. Isa-isang napatay ang lahat ng pangalawang henerasyong parasito. Sa kasamaang palad, mabilis si Wang Zhang. Agad siyang nakabalik sa tabi ni Zhou Tao. Dahil silang dalawa na lamang ang natitira,
Hindi napigilan ni Wang Zhang na tanungin si Zhou Tao kung ano ang dapat nilang gawin. Hindi sumagot si Zhou Tao, ngunit ngumiti lamang. Hindi napansin ni Wang Zhang ang mapanlinlang na ngiti ni Zhou Tao. Nang umatake na si Tang Ning gamit ang kanyang espada, biglang hinatak ni Zhou Tao si Wang Zhang gamit ang tentacle na nakakabit sa kanyang leeg. Ayaw mamatay ni Wang Zhang. Nagmakaawa siya, ngunit hindi siya pinakinggan. Ginamit siya ni Zhou Tao bilang panangga. Naging isang nakapirming bangkay si Wang Zhang na bumagsak sa lupa. Sinabi ni Zhou Tao sa katawan ni Wang Zhang na mas mabuti nang siya ang mamatay kaysa sa kanya. Nahihirapan ng huminga si Tang Ning, labis na nagamit niya ang kanyang lakas. Nang makita ito, agad na nagpadala ng mga tentacles si Zhou Tao patungo kay Tang Ning. Sabi ni Zhou Tao, hula niya na may isang atake na lang na natitira si Tang Ning. Nasira agad ang mga pakpak ni Tang Ning dahil sa mga tentacle ni Zhou Tao. Napakagatlabi si Tang Ning, napakapit sa kanyang espada, at pumikit. Pagkatapos sirain ang kanyang mga pakpak, hinatak siya ni Zhou Tao papalapit. Itinaas ni Zhou Tao si Tang Ning sa harapan niya at pinuri ang kanyang katawan. Sinabi niya na napakaganda nito na halos ayaw niya itong sirain. Ngunit dahil hindi siya sumunod kay Zhou Tao, nais niyang pahirapan si Tang Ning. Habang tinatawag ni Jiang Wenwen si Tang Ning, ang kanang kamao ni Ming He ay nagsimulang sumipsip ng enerhiya mula sa kristal. Samantala, sinimulan na ring lamunin ni Zhou Tao si Tang Ning upang pagsamahin ang kanilang mga kapangyarihan. Habang inilalagay ni Zhou Tao si Tang Ning sa kanyang tiyan, wala nang magawa si Tang Ning, hindi na siya makagalaw. Ngunit sa kanyang huling lakas, naiangat niya ang kanyang dalawang daliri at itinapon ang kanyang korona patungo kay Ming He. Sa kabila ng lahat, wala na siyang pagpipilian kundi ipaubaya ang natitirang laban kay Ming He. Pagkaposisyon ng korona sa ulo ni Ming He, agad na nagtipon ang mga yelong shard sa kanyang likuran. Yumuko si Ming He, itinukod ang kaliwang tuhod, at biglang tumalon. Habang nasa ere, tuluyang nabuo ang mga yelong shard bilang mga pakpak. Lumipad si Ming He ng mas mataas. Sa puntong iyon, natapos na ni Zhou Tao ang paglunok kay Tang Ning, ngunit nanatili siyang kinakabahan habang nakatitig kay Ming He. Huminga ng malalim si Ming He, itinaas ang kanyang kanang braso habang nakaunat ang kaliwang kamay. Nang ihampas ni Ming He ang kanyang kamao, isang napakalaking kamaong yelo ang nabuo at bumagsak patungo kay Zhou Tao. Kasabay nito nilikha ni Ming He ang mga pader na yari sa yelo upang ikulong si Zhou Tao at pigilang makatakas. Wala nang ibang pagpipilian si Zhou Tao kundi tanggapin ang atake ni Ming He. Agad siyang nagyelo, at naputol ang kanyang itaas na katawan sa gitna. Hindi agad naglaho ang atake ni Ming He, nagpatuloy itong nagyayelo, kumalat mula sa posisyon ni Zhou Tao hanggang sa paanan ng bundok. Nabuo ang isang dingding ng yelo na animoy isang ice dragon na bumababa mula sa bundok.